Magandang umaga po, mga patalastas. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa mga sumusunod na gawain at pagdiriwang para sa mahal na araw. Linggo ng Palaspas, ngayon po yon, 29 ng Marso. Ang pagbabasbas ng Palaspas ay gagawin bago magsimula ang bawat misa. Wala pong pagbabasbas ng Palaspas, religious articles at vehicles pagkatapos ng misa. Ang pagdiriwang ng misa ng huling hapunan sa Huwebes Santo, 2 ng Abril, sa ganap na 6:00 ng gabi. Kasunod po nito ang tanod panalangin mula 8:00 ng gabi hanggang 2:00 ng madaling araw. Sa Biyernes Santo, 3 ng Abril, mayroong estasyon ng krus sa ganap na 7:00 ng umaga. Ang liturhiya ng 7 huling wika ay magsisimula sa 1:00 ng hapon. Ang liturhiya sa pagsamba sa krus ay sa ganap na 3:00 ng hapon. Sa Sabado de Gloria, 4 ng Abril, mayroong panalangin ng pagdadalamhati sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang Easter Vigil Mass ay sa ganap na 9:30 ng gabi. Mangyari lamang po na magsuot ng puting damit at magdala ng kandila para sa renewal of baptismal promises. Ang salubong ay gagawin pagkatapos ng misa. Muli po, pinapaunawa po namin sa lahat na ngayong linggo ng Palaspas, ang pagbabasbas ng mga palaspas ay isasagawa bago magsimula ang banal na misa, mula sa harap ng simbahan patungo sa loob. Sa mga naririto na po sa loob ng simbahan, mangyari pong manatili na lamang sa inyong mga upuan o kinatatayuan. Gayon din po, wala pong pagbabasbas ng palaspas, mga religious articles at mga sasakyan pagkatapos ng misa. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay nasa linggo ng Palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon. Ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Rico Jan Bilanghel, CSSR. Inaanyahan po ang lahat na sumabay sa mga awitin, tugon at padalangin sa atin pong misa. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na katali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibu iyon. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari, siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala niya nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. "Mabuhay ang anak ni David, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea, sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, ngayong linggo ng Palaspas, ating pinapasinayaan ang mga mahal na araw. Sinasariwa natin ang maluwalhating pagpasok ng ating Panginoon sa kanyang bayan, sa bayan ng Jerusalem. Sa pagpasok na ito, sa pagsasariwa nating ito, buksan natin ang ating mga puso upang sa gitna ng lahat na mga pangamba, takot, alinlangang bumabagabag sa ating puso at sa ating mundo, tuluyan nating maihanda ang ating mga puso upang makaisa tayo ni Kristo sa kanyang paghihirap, sa kanyang kamatayan sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay. Sa pagpasok ni Jesus sa bayan ng Jerusalem, papasukin din natin siya sa bayan ng ating puso. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan, at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurahan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid. Para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masin.
Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat ng nasi Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato na nagtanong. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot, kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinagalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dahin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Bakit? Anong masama ang ginagawa niya? Ngunit lalo pa nilang isinigaw. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at binigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinagpahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inalabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga-Sirene. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran at naupo sila upang bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya.
Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango pang sinabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kinatya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inalipos na rin siya ng mga tulisang pinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang magkakaikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag na si Elias! Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinikmak ng maasim na alak, nilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsilog po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ang marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang tunay na nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Today, we witness a strange contradiction, isang kabalintunaan. May mga taong masayang sumisigaw ng Osana, meron ding mga galit na sumisigaw nang ipako siya sa krus. Sa pagpasok natin ngayon sa mga mahal na araw, parang tinatanong din tayo ng kwento ng pasyon ng ating Panginoon. Saan ka kabilang? Are you part of the crowd, a bystander, or a disciple? Today's celebration invites us to honestly examine where we stand. Mga kapatid, sa pagpasok natin sa mga mahal na araw, we are given a chance to choose. Ngayong araw, hindi lang tayo inaanyayahang magdiwang,
Hindi lang tayo inaanyayahang sariwain ang mahalagang kaganapan sa kwento ng ating kaligtasan, inaanyayahan tayong pumili. I invite you to reflect on these three sets of choices. Una, noise versus silence. Magpapalunod ba tayo sa ingay ng mundo o mananalangin sa katahimikan ng pananampalataya? Ang mundo natin ngayon ay puno ng ingay, digmaan, alitan, iba't ibang pagtingin sa mga kalagayan, opinions, endless biases, mga reklamo, comparison, etc. Laging may sinasabi ang mundo kung sino ka at kung ano ang dapat mong gawin. Pero sa kwento ng pagpapakasakit ni Jesus, masasaksihan natin ang ating Panginoon na sa gitna ng kaguluhan, nananatiling tahimik, piling-pili ang kanyang mga salita. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang puso niya ay nakikinig sa Ama. Mga kapatid, baka ang kailangan natin ngayong Semana Santa ay hindi dagdag na ingay, kundi katahimikan kung saan naririnig natin ang Diyos. Nakakalunod ang ingay ng mundo. Baka ngayong Semana Santa, magandang mas pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Manahimik, manalangin, magnilay. Dahil sa katahimikan, doon lumalalim ang kahulugan ng ating kaligtasan. Noise or silence. Ikalawa, shortcut or sacrifice. Tatahakin ba natin ang madaling landas ng buhay o susundan ang landas ng pagmamahal? Kung gugustuhin ni Jesus, pwede niyang iwasan, talikuran, kalimutan ang krus. Pwede niyang ipakita ang kapangyarihan niya bilang Diyos. Pwede niyang patunayan agad na siya ang tama, pero pinili niya ang sakripisyo. Tayo kaya, kadalasan gusto natin ng shortcut. Shortcut sa tagumpay, shortcut sa pagbabago, shortcut sa madaling buhay. Ayaw natin ng hirap. Pero ngayong mga mahal na araw, ipinapaalala sa atin ni Jesus, walang shortcut sa tunay na pag-ibig. Walang shortcut sa tapat na paglilingkod. Walang shortcut sa taimtim na panalangin. Ang pag-ibig ay may mabigat na halaga. Ang pagiging totoo, ang pagpapatawad, ang paninindigan, ang hustisya, lahat ito may kaakibat na sakripisyo. Pero doon din matatagpuan ang tunay na buhay. Shortcut o sacrifice. Ikatlo, spectators or disciples. Manonood lang ba tayo sa kaganapan sa buhay ni Kristo o magiging mga tapat na disipulo? Sa kwento ng pagpapakasakit ng ating Panginoon, maraming tao ang nanonood. The crowd was there. Nakikisabay, nakikiusisa, nakikichismis. Pero mayroon ding iilan na nanatili. Kahit masakit, kahit delikado, kahit walang kasiguraduhan. Mga kapatid, madaling maging spectator
ngayong mga mahal na araw, pumunta sa simbahan, makibahagi sa mga pagdiriwang, makinig, maantig, sumandali. Pero ang pagiging disipulo ay araw-araw na desisyon na yakapin, sundan si Kristo. Hindi lang sa hosana, kundi hanggang sa krus. As spectators or disciples. Ngayong linggo ng palaspas, hawak natin ang mga palaspas. Simbolo ng tagumpay. Pero wag nating kalimutan ang tagumpay ni Kristo. Kailangang tahakin ang landas ng krus. Hawak natin ngayon ang palaspas, pero dapat hawak mo ang beat of the heart of Christ. Hawak natin ngayon ang palaspas, pero dapat hawak mo ang beat of the heart of Christ. Ang tibok ng puso ni Kristo na nag-aanyaya sa ating pumili. Mga kapatid, sa pagpasok natin sa mga mahal na araw, we are given a chance to choose noise or silence. Magpapalunod ba tayo sa ingay ng mundo o mananalangin sa katahimikan ng pananampalataya? Shortcut or sacrifice? Tatahakin ba natin ang madaling landas ng buhay o susundan ang landas ng sakripisyo at pagmamahal? A spectator or disciple? Manonood lang ba tayo sa kaganapan sa buhay ni Kristo o magiging mga tapat na disipulo? Mga kapatid, huwag lang tayong makisabay sa kwento ng mga mahal na araw. Pasukin natin ito. Sumama tayo kay Kristo mula sa hosana hanggang sa krus at sa huli hanggang sa liwanag ng muling pagkabuhay. May the silence of the Holy Week inspire us to make sacrifices so that we can become faithful disciples. Ito nawa ang pagsumikapan nating gawin dahil ito ang hamon ng mabuting balita para sa atin. Mangyari nawa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanloonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Diyos Ama upang sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus, makaisa niya rin tayo sa kanyang kaluwalhatian. Sa bawat panalangin nating sambitin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taus-pusong paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging mabisang daan nawa ito
upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama Ama namin, namin, dinggin mo kami. Para sa mapayapa at makatarungang paglutas ng lumalalang krisis sa gitnang silangan at mga karatig na bansa, naway ang puot ay maging pag-ibig, ang karahasan ay maging habag, at ang kawalang pakialam ay mapalitan ng tunay na pagkakaisa, upang ang kapayapaang nakaugat sa katarungan at awa ay maghari sa lahat ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga catechumens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang nais sundan. Manalangin tayo. Ama Ama namin, namin, dinggin dinggin mo mo kami. Para sa lahat ng nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Ama Ama namin, namin, dinggin dinggin mo kami. Sa sandaling katahimikan, alalahanin natin ang iba pa nating mga panalangin at kahilingan. Ama namin, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ipagkaloob mo nawa ito ayon sa iyong dakilang pag-ibig at awa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon into paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Leon na aming Papa, ni Jesse naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, aming ina ng laging saklolo,
ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin, Diyos at manunubos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol noon at sinasabi mo sa aming naririto ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig, ay siya nawang magkaloob sa inyo ng lahat ng mabubuting bagay, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ngayon ay alay na, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.